Kingdom of Saudi Arabia, may malaking pasabog at hindi inaasahan ng marami na magagawa ng Saudi ang bagay na ito sa Israel. Tila hinahamo naman ng Israel ang militanteng grupo ng Hezbollah sa isa pang pangmalawakang digmaan. Ito nga ay matapos nilang muling bombahin ang militanteng grupo sa araw pa mismo ng lamay ng isa sa mga mataas na opisyal ng Hezbollah na nasawi sa isinagawang pag-atake ng Israeli forces. Sa pag-atake ngang ito, isa na namang opisyal ng militanteng grupo ang kumpirmadong nasawi. Bukod pa rito, lumabas naman sa intelligence report ng Estados Unidos na anumang oras ay posibleng umatake na rin ang grupo laban sa mga Amerikanong nakabase sa gitnang silangan. Kalaunan nga ay aatake na rin ang Hezbollah maging sa lupain mismo ng Amerika. Sa tuloy-tuloy na kaguluhan sa Middle East dahil sa gera na nagaganap sa Gaza sa pagitan ng Hamas at Israel, unti-unti na ngang nagaganap ang kinatatakutan ng marami, ang paglawak ng kaguluhan sa buong rehiyon at maaaring kalaunan nga ay sa buong daigdig. Samantala, sa Mediterranean Sea, patuloy pa rin ang kaguluhan na ginagawa at inilulunsad na pag-atake ng Yemeni rebels na Houthi na ikinukonsidera nga bilang isa na sa pinakamalaking pag-atake na isinagawa ng grupo. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Muli na namang nagsagawa ng sunod-sunod na pangmalawakang pag-atake ang rebelding grupo ng Houthi sa Red Sea. Ayon yan sa ulat ng Reuters noong January 10, pinabagsak ng US at UK Naval Forces ang 21 drones at missile na pinakawalan ng Iranian-supported group na nakabase sa Yemen. Ayon kay British Defense Secretary Grant Shapps, ito na nga ang pinakamalaking pag-ataking inilunsad ng Houthi sa teritoryo magmula noong magdeklara ito ng suporta sa Hamas na sa kasalukuyan ay nakikipagsagupaan sa tropa ng Israel. Base sa ulat ng US Central Command, target ng grupo ang hindi bababa sa 50 merchant vessels sa rutang ito. Subalit wala namang naitalang napinsala o naging casualty sa pag-ataking ito ng rebelding grupo dahil na rin agad itong na-intercept ng dalawa sa pinakamalakas na naval forces sa ating mundo, ang Britanya at ang Amerika. Aabot sa 18 drones, 2 anti-ship cruise missiles at 1 anti-ship ballistic missiles ang nagawang i-intercept ng US at UK Navy. Nang araw ding ito, nagbigay naman ng pahayag si Houthi spokesperson Yahya Saree. Sa isang televised speech ay sinabi nitong nagpalipad sila ng maraming ballistic at naval missiles at maging mga drones na target ang mga barko ng US dahil sa pagsuporta nito sa Israel. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Saree na ito ay patikim pa lamang sa kanilang paghihiganti dahil nga sa isinagawang pag-atake ng Estados Unidos na ikinasawi ng 10 sa kanilang hanay. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng mga pag-atake ang Yemeni rebels sa kabuuan ng Red Sea bilang pakikisa di umano sa Hamas. Ang karahasang ginagawa ng grupong ito ay malaki na nga ang nagiging epekto sa pandaigdigang kalakalan, partikular na sa Europa at Asia na tinatayang 15% ng shipping industry sa buong mundo. Samantala, pinabagsak naman ng air defense system ang mga armed drones sa Erbil Airport sa northern Iraq kung saan nakabase ang puwersa ng Amerika at iba pang international forces. Ayon sa report ng Reuters, ang grupo ng Islamic Resistance sa Iraq na suportado rin ng Iran ang siyang responsable sa pag-ataking ito. Mula noong buwan ng Oktubre noong nakaraang taon, sinabi ng mga US officials na hindi bababa sa 100 pag-atake ang naranasan ng American troops mula sa mga militanteng grupo sa Iraq at Syria dahil sa pagsuporta ng US sa Israel sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sa ulat naman ng Politico, isang pahayagan na nakabase sa Washington, nanawagan si Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani na alisin na ng Amerika ang puwersa nito sa loob ng Iraq dahil sa ginawa nitong drone strike noong January 4
na ikinasawi ng mga miyembro ng Iranian-supported militia sa Baghdad. Ang pag-ataking isinagawa ng American forces ay ikinasawi ni Abu Taqwa, leader ng Harakat al-Nujaba. Giit naman ng US, self-defense lamang ang kanilang ginawa dahil na rin sa sunod-sunod na pag-atake ng mga militanteng grupo sa kanilang base militar. Ang tropa ng Amerika sa Iraq ay naglalayong siguruhin na hindi na nga muling makakabalik ang ISIS sa bansang ito. Gayunpaman, dahil na rin sa kaguluhan sa Gaza, mas lumalala ngayon ang tensyon sa pagitan ng United States at ng Iraqi government. Bukod nga sa pag-atake nararanasan ng Amerika sa mga militanteng grupo mula sa Iraq at Syria, nangangamba ngayon ang maraming US official sa posibilidad na maglunsad ng opensiba ang Lebanon-based group na Hezbollah laban sa kanilang mga tropa sa gitnang silangan. Sa ulat ng New York Post noong January 11, may usap-usapan na nangangamba ang ilang mga opisyal mula sa US intelligence na maaari daw umatake ang Hezbollah sa Amerika, lalo pat mas lumalala na nga ang girian ng Israel at Lebanese group. Ayon sa report, malaki ang tsansa na unang tatargetin ng grupo ang American troops at maging mga diplomatic personnel nito sa Middle East. Kasunod naman ito ay ang malawakang pag-atake ng grupo sa lupain ng Amerika. Ang apat na opisyal na nagbigay ng kanilang saloobin ay hindi naglahad ng iba pang mga detalye ukol dito, subalit binalaan nila ang American government na may malawak na international network ang Lebanese group, mas malawak pa kaysa sa ISIS at Al-Qaeda. Dagdag pa rito, mas tumitindi ang motibasyon ng grupong sinusuportahan ng Iran para gumanti sa Amerika, magmula pa nga ng mapaslang ng US military sa isang drone strike si Iranian General Qasem Soleimani. Ang Hezbollah ay hindi pa direktang naghahayag ng all-out war kontra sa Israel, subalit ang mga aksyon na isinasagawa ng Israeli forces ay tila ba paghamon sa kakayahan ng kanilang kalaban. Ayon sa report ng Hindustan Times, nagsagawa ng airstrike ang Israeli forces sa kasagsagan ng funeral procession ng nasawing Hezbollah commander na si Wissam Al-Tawil. Nasawi naman sa pambobombang ito ang isa pang commander at responsable naman para sa mga drone operations ng militanteng grupo na kinilalang si Ali Hussein Barji. Si Barji Dimono ang nasa likod ng malawakang drone attacks sa northern Israel sa kasagsagan ng tensyon sa Israel-Lebanon border. Ayon sa report ng Lebanese media, magtutungo sana sa libing ang nasabing commander ng tamalang airstrike ang sinasakyan nito at agad niyang ikinasawi. Sa kasagsagan ng sagupaan ng Hamas at Israel sa Gaza, may panibagong hamon na naman na haharapin ang Israeli government. Sa kasalukuyan kasi ay dinidinig na sa International Court of Justice o ICJ ang demanda ng South Africa. Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land, and sea. Noong Disyembre ng nakaraang taon ay inakusahan ng South African government ang Israel na nagsasagawa ito ng genocide o walang awang pamamaslang sa mga Palestinian people sa Gaza Strip. Sa kasalukuyan nga ay umabot na sa higit 23,000 Palestinians ang naiulat na nasawi base sa report ng Gaza Health Ministry. 10,000 sa mga ito ay pawang mga kabataan. Sinabi ng South Africa sa 84 pages document na kanilang isinumite na ang aksyon na ginagawa ng Israel ay labag di umano sa 1948 Genocide Convention na inilabas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Parehong signatories ang South Africa at Israel sa United Nations Genocide Convention, kaya naman mayroong jurisdiction ang International Court of Justice sa reklamong ito. Sa kabila ng hamon na ito, isang bansa pa ang gumulat sa buong mundo sa ginawa nito sa Israel. Ito ay ang Kingdom of Saudi Arabia. Marami ang agad na nagsabing didistansya ang Saudi sa Israel at hindi na nga itutuloy ang anumang plano ukol sa pagpapaganda ng relasyon ng dalawang bansa. Dahil sa Arab Islamic country ang kaharian, maraming naniniwala na susuportahan nito ang kapwa Muslim na bansa na Palestine.
pero ikinagulat ng marami ang pahayag ng ambassador ng Saudi Arabia sa United Kingdom sa BBC. Interesado at bukas ang kanilang bansa na ipagpatuloy ang usapin ukol sa normalization ng kanilang relasyon sa Israel. Ibig sabihin, walang gera o walang anumang girian na mangyayari sa pagitan ng dalawang bansa. Sa makatuwid, magiging kaalyado ng Israel ang Saudi Arabia. Bago pa nga maganap ang kaguluhan sa Gaza noong Oktubre ng nakaraang taon, halos matatapos na ang US-mediated treaty ng Israel at Saudi, pero naantala ito dahil sa pagsiklab ng digmaan sa Gaza. Ayon sa isang analyst, ang pagiging bukas ng Saudi Arabia sa usaping ito ay may malaking kinalaman sa posibleng pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran sa hinaharap. Matagal nang may namumuong tensyon sa pagitan ng Saudi at Iran dahil na rin sa mga geopolitical issues at sa pagiging malapit ng Saudi sa mga western countries katulad ng US. Dahil na rin sa pagkakaiba ng mga ideolohiya at paniniwala, maraming hindi pagkakaintindihan ang dalawang bansa, lalo na ng maluklok bilang supreme leader, ang founder ng Iranian Revolution na si Ayatollah Khomeini noong 1979. Ang leader na ito ng Iran ang siyang tumutuligsa ukol sa monarkiya at hindi raw ito makamuslim. Ang monarkiya ang siyang kasalukuyang form of government ng Saudi Arabia. When we are concerned of any country getting a nuclear weapon, that's a bad move, and you don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. Kung magkakaroon ng nuclear capabilities ang karatig bansang Iran sa hinaharap, kinakailangan ng Saudi Arabia ng assurance mula sa Estados Unidos na magiging magkaalyado sila at tutulong itong depensahan ang kanilang kaharian kung sakaling sumiklab ang nuclear war. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.